Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Walang nasalaman ang makatatakas sa araw ng puot. Ngayon, pinagsasabihan ko kayo para sa kapakanan ng inyong kaligtasan, upang ang aking gawain ay sumulong ng maayos, at upang ang aking kauna-unahang gawain sa buong sansinukob ay maisakatuparan ng higit na angkop at ganap. Ibinubunyag ng aking mga salita, awtoridad, kamahalan, at paghatol sa mga tao ng lahat ng bayan at bansa. Ang aking gawain na kasama ninyo ay ang umpisa ng aking gawain sa buong sansinukob. Bagaman ngayon na ang mga huling araw, dapat batid ninyo na ang mga huling araw ay isa lamang pangalan ng isang kapanahunan, gaya ng kapanahunan ng kautusan at ng kapanahunan ng biyaya. Ito ay tumutukoy sa isang kapanahunan at tanda ng kabuuan ng isang kapanahunan sa halip na sa huling ilang taon o buwan. Ngunit ang mga huling araw ay hindi gaya ng kapanahunan ng biyaya at ng kapanahunan ng kautusan. Ang gawain para sa mga huling araw ay hindi isasagawa sa Israel, kundi sa mga Hentil. Ito ay ang paglupig ng mga tao mula sa lahat ng bansa at tribo sa labas ng Israel sa harap ng aking trono, upang ang aking kaluwalhatian sa buong sansinukob ay kayang punuin ang buong kosmos. Ito ay upang makamtan ko ang mas dakilang kaluwalhatian, upang ang lahat ng nilikha sa lupa ay maipasa ang aking kaluwalhatian sa bawat bansa, sa lahat ng saling lahi magpakailanman, at lahat ng nilikha sa langit at lupa ay makita ang lahat ng kaluwalhatian na aking natamo sa lupa. Ang gawaing isinasagawa sa mga huling araw ay ang gawain ng panlulupig. Hindi ito ang pagpatnubay sa lahat ng mga tao sa lupa, kundi ang konklusyon ng walang pagkasira at 1,000 taong buhay ng pagdurusa ng sangkatauhan sa lupa. Dahil dito, ang gawain ng mga huling araw ay hindi maitutulad sa 1,000 taon na gawain sa Israel, ni hindi rin maitutulad sa dekadang gawain sa Judea na nagpatuloy ng 1,000 taon hanggang sa pangalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Dinaranas lamang ng mga tao sa mga huling araw ang muling pagpapakita ng manunubos sa katawang tao, at tinatanggap nila ang personal na gawain at mga salita ng Diyos. Hindi ito aabot ng 2,000 taon bago dumating ang mga huling araw ng katapusan. Ang mga ito ay maikli, kagaya ng isinagawa ni Jesus, ang mga gawain noong kapanahunan ng biyaya sa Judea. Ito ay dahil sa ang mga huling araw ay ang konklusyon ng buong panahon. Ang mga ito ay ang kabuuan at ang katapusan ng 6,000 taong plano sa pamamahala ng Diyos. At ang mga ito ang tumatapos sa paglalakbay sa buhay ng pagdurusa ng sangkatauhan. Hindi nila dinadala ang buong sangkatauhan sa bagong kapanahunan o pinahihintulutan ang buhay ng sangkatauhan na magpatuloy.
Iyan ay walang kabuluhan para sa aking plano, sa pamamahala o sa pag-iral ng tao. Kung ang sangkatauhan ay magpatuloy ng ganito, kung gayon sa bandang huli, sila ay lalamunin ng buo ng diablo, at ang mga kaluluwa na nauukol sa akin ay sa bandang huli maiwawala sa mga kamay nito. Ang aking gawain ay tatagal lang ng 6,000 taon, at ako ay nangako na ang paghawak ng masama sa buong sangkatauhan ay hindi rin tatagal ng higit sa 6,000 taon. At sa gayon, napapanahon na. Hindi ko na ipagpapatuloy o ipagpapaliban pa. Sa mga huling araw, aking lulupigin si Satanas. Babawiin ko ang lahat ng aking kaluwalhatian, at babawiin ko ang lahat ng mga kaluluwa sa lupa na nauukol sa akin, upang itong mga kaluluwang naghihinagpis ay makawala sa dagat ng pagdurusa. At sa gayon, matatapos na ang aking buong gawain sa lupa. Simula sa araw na ito, hindi na ako kailanman magkakatawang tao sa lupa, at hindi na muling gagawa pa sa lupa ang aking may pagkadominanteng espiritu. Ako ay gagawa lamang ng isang bagay sa lupa. Babaguhin ko ang sangkatauhan na banal, at ang aking tapat na lungsod sa lupa. Ngunit dapat batid ninyo na hindi ko lilipulin ang buong mundo. Hindi ko rin lilipulin ang buong sangkatauhan. Iingatan ko ang natitirang 3 bahagi. Ang 3 bahaging nagmamahal sa akin at lubusang nagpasakop sa akin. At sila ay aking gagawing mabunga at mapagparami sa lupa, kagaya ng ginawa ng mga Israelita sa ilalim ng kautusan. Binubusog sila ng masaganang mga tupa at baka at lahat ng mga kasaganaan ng lupa. Ang sangkatauhang ito ay mananatili sa akin magpakailanman. Ngunit hindi ito ang karumal-dumal na maruming sangkatauhan sa ngayon, kundi ang sangkatauhan na naipon mula sa aking mga nalikom. Ang sangkatauhang iyon ay hindi mapipinsala, maaabala o makukubkob ni Satanas. At sila ang tanging sangkatauhan na mananatili sa mundo pagkatapos kong magtagumpay laban kay Satanas. Ito ang sangkatauhan na nasakop ko na ngayon at natamo ang aking pangako. At sa gayon, ang sangkatauhan na nasakop sa mga huling araw, ang siyaring sangkatauhan na maliligtas at magkakamit ng aking mga walang hanggang pagpapala. Ito ang tanging magiging patunay ng aking tagumpay laban kay Satanas, at ang tanging mga nasamsam sa aking pakikipaglaban kay Satanas. Ang mga nasamsam sa digmaan ay aking nailigtas mula sa sakop ni Satanas, at ang tanging pagkakabuo-buo at bunga ng aking 6,000 taong plano sa pamamahala. Sila ay nagmula sa bawat bansa at denominasyon, at bawat lugar at bayan sa buong sansinukob. Sila ay galing sa iba't ibang lahi, iba't ibang wika, kaugalian at mga kulay ng balat, at sila ay nakakalat sa lahat ng mga bansa at denominasyon sa buong mundo, at maging sa bawat sulok ng mundo. Hindi magtatagal, sila ay magsasama-sama upang buuin ang ganap na sangkatauhan, ang pulong ng sangkatauhan na hindi kayang abutin ng mga puwersa ni Satanas. Silang mga nasa sangkatauhan na hindi nailigtas at nasakop